sa Panginoon. Halina at lumapit sa ating Diyos, na may lalang sa ating lahat, na nagbigay ng buhay sa atin, na may lalang sa ating lahat, na nagbigay ng buhay sa atin. Halina at lumapit sa Panginoon. Halina at lumapit sa ating Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng mabuting buhay natin bilang Kristiyano. Hilingin po natin ang biyayang ito at upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo at manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa masaya naming pagdiriwang ng 40 araw na paghahanda sa pagkabuhay at sa pakikinabang namin sa salu-salong banal ng paghahaing ipinagkamit namin ng katubusan, ikagalak nawa namin ang dulot nitong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Oseas. Halikayo, tayo manumbalik sa Panginoon, pagkat ang nananakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw, mapapalakas niya ito tayong muli. At sa 3 araw, tayo kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Halikayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak na tutugunin tayo sa ating pinapanawagan, sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway. Darating siyang walang pagsala tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling na papawi. Kaya nga, ipapahampas ko kayo sa aking mga propeta. Lilipunin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita at simbilis ng kidlat ang pagtupad ng aking hatol. Sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain, at sa pagkilala sa Diyos sa halip ng handog na susunungin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Katapatan ng nais, kalakip ang paghahain. Katapatan ng naisin, kalakip ng paghahain. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain.
Hindi mo nais ang mga paghahandog, sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay sa pakumbabat pusong magtatapat. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon, yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing, dala sa dambana, torong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Di ba't sadyang may kapwang sarili, dapat ay ng pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay, pag sa kapwa buhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas na kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin, ang isa'y Pariseo at ang isa namay publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba. Mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya o kay katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng salinggo, nagbibigay ako ng ikapu sa lahat kung kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Banal ka ba? Banal po ba tayo? Kung oo o hindi, paano naman natin nasabi ito? Ano naging batayan natin dito? Kanino natin ikinumpara ang sarili natin para masabi ang sagot na ito? Bakit nga ba kapag tinatanong tayo kung banal nga ba tayo ay parang allergic na allergic tayo? Todo tanggi agad tayo. Wala naman pong masamang umamin sa ating mga pagkukulang at kasalanan, pero hindi po tayo dapat manatili dyan. Tandaan po natin na tayo ina-expect at tinatawagan, inuutusan ng Panginoon na maging banal. Be holy as your heavenly Father is holy. Dangan nga lamang ay dapat maging maingat tayo sa batayan sa paraan ng pagkapakabanal upang ang minimithi nating kabanalan ay hindi humantong sa kayabangan. Na alam naman po nating ayaw ng ating poong may kapal. Narinig po natin sa ating ebanghelyo na mayroong dalawang taong pumunta ng templo para magdasal. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y publikano. Ang ending, ang publikano ang umuwing kinalulugdan ng Diyos at hindi yung Pariseo. At ang dahilan ay ang kababaan ng loob ng publikano at kayabangan naman, on the other hand, ng Pariseo. We should therefore take note na hindi kinulugdan ng Diyos yung publikano dahil siya'y makasalanan. Hindi, kundi dahil sa kanyang pagiging makasalanan ay nagkaroon siya ng kababaan ng kalooban. Kung paanong hindi kinulugdan ng Diyos yung Pariseo
Hindi dahil sa mga mabuting ginawa niya, kalugod-lugod sana yung mga mabuting ginawa niya, kundi lamang ito nagbunga ng kayabangan sa Kanya. Yun ang inayawan ng Diyos sa Kanya, yung iyabang niya, hindi yung mga mabuting ginawa niya. Mali po kasi talaga yung batayan ng Pariseo ng kanyang pagiging mabuti. At ito ay nakabatay lamang sa mga ginagawa niyang mabuti. Inisip niya na dahil gumagawa siya ng mabuti, automatically siya na ay mabuti. Aminin po natin na kung minsan tayo rin ay kanyan, dahil nagdarasal tayo, nagsisimba tayo, nagkakawang gawa tayo, tumutulong tayo, mabuting tao na tayo. Kaya ang tendency natin, kung minsan kapag kanyan, hindi na natin napapansin ang ating mga pagkukulang o kasalanan. Yes, nagigilty naman tayo kahit papaano, pero alam niyo yun, mangumpisa lang tayo, magdasal lang uli tayo, magsimba lang uli tayo, tumulong lang uli tayo. Feeling natin mabuting tao na uli tayo kasi gumagawa na uli tayo ng mabuti. Mas lumulutang po yung pakiramdam na yan kapag kinukumpara pa natin sa ibang ating sarili. Kapag nakikita natin hindi ginagawa ng iba yung ginagawa natin. Yung pagsisimba na ginagawa natin, yung pagtulong na ginagawa natin, yung pagsasakripisyo yung ginagawa natin, kaya mas nagiging mayabang na tayo dahil sa mga mabuting ginagawa natin. We tend to think na mabuti na nga talaga tayo, lalo pat kinukumpara natin ang ating sarili sa ibang tao. Ayaw po ng Diyos ito, sapagkat hindi ito ang tunay na batayan ng kabutihan ng tao. Hindi po tayo ang nakapagpapabuti sa sarili natin, kundi ang Panginoon natin. At hindi ang mga mabuting ginagawa natin ang nakapagpapabuti sa sarili natin, kundi ang mabubuti ng ginawa at ginagawa pa para sa atin ng Panginoon natin. Yun po ang dapat nating ipagyabang. Hindi ang ating sarili, kundi ang ating Panginoon. Hindi ang mga ginagawa natin, kundi ang ginagawa para sa atin ng ating Panginoon upang tayo ay pabanalin. At tulad ng pagyayabang na ginawa ng mahal na ina, hindi nga ba't sinabi niya, mapalad ang pangalan niya dahil sa mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa Kanya. Ito yung dapat na ipinagpapasalamat natin. Ito yung dapat na laging nasa sa isip natin. And when that happens, alam po ninyo, magiging natural lang sa atin yung paggawa natin ng mabuti. Hindi na magiging obligasyon para sa atin, hindi na tayo pipilitin, kundi magiging natural na lamang na paggawa ng mabuti. Kasi ito'y iniisip nating ganti lamang sa Diyos na mabuti. Hindi na alintana ng isang anak na nagpapakabuti. Ang ginagawa niyang pagpapakabuti kapag very much conscious siya and thankful siya sa kanyang mga magulang na mabuti. And if ever purihin siya, dahil mabuting tao siya, sigurado ko ang pagmamalaki niya ay hindi ang sarili niya, kundi ang maayos na pagpapalaki sa kanya ng mga mabuting mga magulang niya. Ganun po sana ang maging batayan o dahilan ng ating kabutihan. Hindi ang ating sarili, kundi ang ating Panginoon. And if ever na magkaroon tayo ng temptasyon na ikumpara ang ating pagiging mabuti sa iba, ibaling natin ang ating sarili muli sa ating Panginoon. Sa Kanya natin ikumpara ang ating sarili kung tayo nga ba ay tunay ng mabuti, because that will surely make us realize na walang mabuti kundi ang ating Panginoon lamang. Patuloy po tayong gumawa ng mabuti, ha? Pero hindi na para ipangalandakan na tayo'y mabuti, kundi upang pangalandakan natin sa ating buhay na ang Diyos ay mabuti. Para hindi tayo mag-feeling mabuti. Unless, katulad na talaga tayo ng Panginoon na tunay na mabuti. Pero hindi tayo ang dapat na magsabi niyan. Ang Panginoon para sa atin ang dapat na magsabi niyan. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y
Sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko, Alam kong sapagkat mahal niya ako. diringin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringin ng Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko. Diringin ng Diyos. Bigyan natin ang ating mga mata, Panginoon. Tulungan mo kong makita at ma-appreciate ang kabutihan mo sa buhay ko. Na sa kabila ng mga pagkukulang ko, nandiyan ka pa rin upang mahalin ako. Nandiyan pa rin ang pagpapala mo, ang paggabay mo, ang pagmamahal mo. Salamat, Panginoon, sapagkat ang kasalanan ko pa ang siyang naging daan upang ikaw ay aking mas maramdaman. Tulungan mo ko, Panginoon, na gumawa ng kabutihan, hindi upang ipagyabang ang aking buti, kundi upang maging saksi ng iyong kabutihan sa buhay ko. Bilang pagtanaw ko ng utang na loob sa iyo, na unang nagmahal at unang naging mabuti sa akin, O Panginoon ko. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos. Pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hayaan mo ang Diyos ang magsabi na mabuti kang talaga. Hindi mo kinakailangang ipagyabang iyon, kasi kitang-kita ng Panginoon yon kung tunay man yon. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa iyo ang landog na ito, muli ay handog ko sa iyo. At nubayan mo't paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Kunin mo, Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong kagandahang loob, dinalaysay mo kami upang sa iyo makadulog. Sa pagdiriwang na ito ng maringal na paghahandog, maihain nawa namin ang iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama po ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasalamat.
na aming nihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay urang tagapagbigay ng pag-asaluhan sa mga nagugutom at nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga Ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasal at ang Ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag po tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin
sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inilig namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Palad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang nahapis, ang Diyos ang siyang aliw. Ligaya at liwanag ang siyang makakamtan. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap,
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pag-asalong lagi sa banal na pakikinabang, mapangatawanan nawa namin ang wagas na ginagampanan sa aming pag-asaloob ng lagi naming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Merciful One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Merciful One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo ay nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, pagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para matulungan po ang iba't ibang mga simbahan at parokya at kapilya. Marami pong salamat sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat. Iniaalay ang pag-ibig na walang kapatan. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis, sa iyo hanggang langit. Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal